Iniimbestigahan ng PNP ang alegasyong mga pulis Pasay ang nag-escort kay Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado. At live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita si mobile journalist Alexis Ebue. Alexis, ano ang basehan ng alegasyon laban sa Pasay Police? Nakunan nga ng media ang paglabas ng ilang sasakyan sa Senado Huwebes nitoong nakarang linggo. Sa video, kita na may puting van na lumabas mula dito sa basement ng Senate building. At kasunod din ito ang puting van na may tatak na Pasay Police Station. Pero paglilinaw lang no, hindi naman sigurado kung si Senator Bato de la Rosa ang laman ng mga sasakyang ito. Pero nakunan yung video around 2:30 a.m. At ito yung mga oras na sinasabi ding yung lumabas si Senator Bato de la Rosa sa lugar na yon. Ayon naman kay PNP Chief Nartates, ang sakay daw ng puting vehicle na yon ay ang hepe ng Southern Police District o SPD, pero hindi naman niya daw to ineskortan. Sa isang pahayag, pinag-utos ni Nartates na busisiin itong mga kopya ng CCTV, ang mga logbooks at maging ang mga radio dispatch para maging bahagi din ng kanilang investigasyon. Wala rin daw siyang utos sa mga pulis na bantayan nga at gawang eskortan itong si Senador. At pagtitiyak ng PNP Chief na mananagot daw kung sino man ang tao sa likod ng pagtakas ni Senador Bato. Alexis, ano naman ang update doon sa inarestong suspect, yung kaisa-isang suspect na inaresto sa barilan sa Senado? Kinumpirma nga ng Southern District Police o SPD na nagpositibo itong si Mel Oragon sa paraffin test. Nakitaan siya ng nitrate particles kung saan karaniwang nakikita kapag nagpaputok ka ng barel. Kung babalikan natin si Mel Oragon ang nagsilbing driver ng mga NBI agent sa Senado. Nahuli siya o naaresto siya matapos pabalikin utusan siya na kunin yung mga gamit na naiwan. Nahulihan siya ng mga bala at ng mga magazine pero walang barel. Nilinaw naman ng SPD na bagamat positibo nga ito sa paraffin test, hindi pa rin daw masasabi na nagpaputok nga ito ng barel. Narito ang pahayag mula sa SPD. Hindi pa ito ang final basis po para magbigay ng conclusion. Patuloy pong sinusuri ang lahat ng available na ebidensya gaya po ng CCTV footage, yung testimonies ng ating mga witness at iba pa pong forensic findings po. Samantala, nakapagpiyansa na nga itong si Mel Oragon sa ilang mga reklamo sa kanya tulad ng direct assault na nagkakahalagang 36,000 at ang paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na nagkakahalagang 80,000. Pero wala pang update kung nagpiyansa na siya sa iba pang isinampang reklamo sa kanyang 5. At ayun, dinala si Oragon sa NBI mula sa Pasay Police Station. Yan muna ang latest, balik sa'yo. At yan ang ulat ni Alexis Ebue live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.